episode 1 ng Pep Talk kay Miss Regine Velasquez, iniwanan natin siya ng question na sa dinami-dami ng mga nanliligaw sa kanya noon at sa mga naling sa kanya noon, bakit natagalan siya bago nakapili? So ngayon, sasagutin na ni Regine yan. Bakit nga ba, Regine? Parang wala naman akong maalalang napakadaming naliligaw sa akin. Wala naman ako naalalang ganun. Sige, enumerate natin. Sige, Herbert Parang wala. Bautista. David Celdran. Hindi naman kaya ako niligawan. Hindi kaya. Si Herbert. Oo. Yun nga eh. Aga ko Mulak. alam. Hindi kaya ako Robin niligawan Padilla. niya. Hindi ako niligawan ni Aga. Pero sa mga naling nga sa'yo, bakit natagalan bago nakamit ni Mr. Alcacid ang iyong matamis na oo? Hindi ko rin alam. Hindi, kasi nung time kasi na yon, first of all, hindi ko alam na nililigawan ako. Two, parang I was so serious with my career. Kasi nung time na yon, I was handling myself na eh. So, ang dami kong gustong i-prove. So, I wanted to do so many things. I was so serious talaga sa career ko. So, mas ganun lang siguro yung nangyari sa akin. Plus, yung ano nga na, hindi ko alam na may nanliligaw sa akin. As a matter of fact, ano ko nga yun eh, reklamo ko nga yun. Parang, bakit kaya nang nanliligaw sa akin? But, Augie kasi I've known for a long, long time. So, we've known each other, 18 pa lang ako. So, kilala ko na siya matagal na matagal. Tapos hindi kami nagkita ng matagal na panahon din. Hanggang sa nagkaroon siya ng sarili niyang buhay. Ako rin. So, ganun lang. Tapos, somewhere in the middle, nag-meet ulit kami. And we became friends again. Kasi dati pa naman kaming close. I remember being really very close to him. Tapos, mas naging closer pa kasi we got to know each other. So, ayun lang yun. Pero bakit mo sinasabi dati, I remember this sa press ko nung movie nyo ni Aga na feeling mo hindi ka magugusto ni Aga dahil hindi ka na maganda or bakit may ganun kang feeling? bakit? So, ikaw na si Regine Velasquez. Parang, kasi feeling ko, parang si Aga, dapat ka-same level niya. Parang gano'n. Parang dapat artista din. Bakit naman? Parang artista din. Parang gano'n yung feeling ko. Ewan ko, hindi ko alam. Ganun lang ako mag-isip, wala lang. Plus, I don't like assuming. So, alam namang i-assume ko rin. Shocks. Hindi ka nga Type ako manhid. niyan. Pero hindi ka nga manhid ka lang nung time na yun. Kaya Yun hindi din, mo manhid din ako. Kasi nga, I don't like assuming na, may gusto yan sa akin, parang, hello. Kiniklaim niya kasi nagpaparamdam na Yes. siya. Wala akong naramdaman. Kasi, hindi ako sanay sa ganun eh. Para, gusto ko yung sinasabi sa akin, or yung diretsahan na sasabihin sa akin. Para alam ko kung, malalaman ko rin kung ano ba yung talagang nararamdaman ko, or meron ba, or wala. Ganun lang yun. Pero ito, may time ba na ikaw yung may gusto ka? Ikaw yung nagpakita ng motibo or ikaw yung nagsabi na, uy, Nagparamdam. Never. Never. Kahit mamatay na ako. Never. Kahit gusto mo yung lalaki? Never. Never ako parang nakakahiya. Never ko ginawa yun. Never. Punta naman tayo dun kay Mr. Alcacid, kay Augie. Kailan mo naramdaman na, yun nga sabi, naging close kayo. Kailan mo naramdaman na naging iba na yata yung pagiging close nito? Kasi before, nung nag-usap-usap lang kami, ganyan, friends, snacks. Dinaan ako sa friends. Dinaan ka rin ba sa kanta? Oo, ganyan. Dinaan din ako dyan. Tapos, parang dumadating na dun sa mga araw na siya yung unang taong nakakausap ko, tapos siya yung huling taong nakakausap ko. Yung ganon. Yung ganon na kami kadalas magtawagan. Kasi, ewan ko sa kanya. Tawag siya ng tawag eh. Tapos, pagising ko sa umaga, siya yung gumigising sa akin. Bago ako matulog, siya yung kausap ko. Tapos parang pag minsan may time na wala, bakit parang nami-miss ko? Parang ganun. That's how it started. Tapos, ayun. So yun na yung panliligaw ng Batangas. Apparently, yun na pala yun. Yun na pala yun. So naramdaman mo na? Panliligaw ng Batangas. Hindi siya, nagsabi naman siya. Okay. Sinabi niya So sa talagang diniretsa niya talaga? Kinaretso niya. Okay. Kailan mo naman naramdaman na, tinatamaan ka na rin sa kanya? Agad, dun sinabi niya. Agad.
Hindi mo na pinapatagal pag Walang pahirapan to. Anong pahirapan? Nagkukunwari lang naman akong hard to get. Pero hindi ba magkaibigan ngayon? Siyempre, liwan stage, date. So, ano yung mga memorable dates? We never went through that. We never went through that. Because nga of the because of Okay. our situation. It was medyo iba nga yung sitwasyon namin. So, hindi kami dumaan doon. So, nung we were able to go out, nung umami na kami na. But that was how many years after. So, yun. Yung sweetest thing na lang na ginawa ni Ogie for you? Alam ko marami, pero one particular. Stand out talaga. One time, pumunta ako sa house niya, tapos may mga ganyan, ang tawag dyan, bad paper. Tapos parang may arrow. Okay. Tapos, susundan ko yun. Tapos pagdating dun sa room, may nakalagay na I love you. Tapos, Aww. gano'n, tapos puro candles. Oh. Tapos lumabas siya dun sa banyo, apparently nagtatago siya dun. Tapos meron siyang cassette. Cassette? Yung CD player. May CD player. Tapos alam mo yung CD player, yung parang boombox Yes, sa may yes. cassette. Tapos pinatugtog niya yung yung Love Me Tender. Tapos nag-dance kami dalawa lang. Siya yung kumakanta o hindi naman yung Si original? Elvis. Si Elvis. Sabi tender. So, Pero nung nililigawan ka ni Ogie nung time na yun, ano reaction ni Mang Jerry, ni na Mami? Hindi naman siya nanligaw di ba? Parang naging kami na lang. Nung umpisa kasi hindi ko naman agad sinabi sa kanila Tapos nung medyo sigurado na ako na talaga gusto ko siya, tsaka ko palang sinabi. So, syempre sa parents ko medyo hindi nila masyadong type. Kasi syempre nga, may asawa siya So ito very difficult. Our beginnings, yung start namin, siguro parang ngayon, it sounds, yung ibang things na ginawa namin, parang it was romantic, but Yes. during that time, it was very, very difficult. Ang daming struggles. May mga time na parang we were both questioning if it's worth it ba talaga to be together kasi masyadong maraming taong involved, masyadong maraming taong masasaktan. So, it was a very, very difficult beginnings. But, yun. During the time then, ito yung panahon na binabato kayo pareho Ang daming mga intriga sa inyo. So, was there ever a time na feeling mo naging unfair yung publiko or mga press sa'yo? Nung time na yon, nachichismis kami, pero wala namang, hindi syempre nagde-deny kami, so wala nagsasabi ng anything. Since nagde-deny kami, syempre, people would, no, ba't ganyan. Pero wala naman din silang pruweba, kasi wala naman din silang nakikita. So, I cannot blame the public or the press for writing or whatever, kung ano man yung na-decide nilang maisip at that time. Kasi, kasi hindi nga normal yung sitwasyon So, naintindihan naman namin bakit may mga taong huso against it, may mga taong nagalit. Especially when we finally admitted, no? Na parang kapal ng face nyo, parang ganyan. But it was okay kasi parang, ganun talaga Yun yung isa sa mga bagay na kailangan mong tanggapin pag ito yung trabaho mo. Yung judgment ng tao, laging mas malaki pa sa'yo. Mas malaki pa dun sa sitwasyon yung judgment nila. But like I said, I cannot blame them. Because, syempre sa mata ng tao, parang mali naman talaga yung umpisa. So parang, but then, of course, hindi naman din nila alam kung ano yung totoong nangyari, kung ano talaga yung sitwasyon. So, Pero I remember this sa SOP pa dati. Mismo si Michelle Van Aymeren yung nagtanggol sa'yo. oo. I mean, phone patch pa mahal yun. ako nun Oo nga, kaya nga. So, ano yung feeling na Kasi ginawa niya yun kasi parang feeling niya nga parang everybody was being unfair kasi hindi naman nila alam yung totoong story, parang ganyan. I have to also say na talagang mabait kasi talaga yun Mabait yun sa kanya parang family niya ako. She treats me like her sister. And ako rin naman.
ganun din naman yung trato ko sa kanya. So, yung feeling ko that time, parang gusto kong lamunin ng stage siguro. Kasi parang hindi ko alam kung... Kasi parang feeling ko she didn't really need to do that. Pero sobra akong na-touch kasi she did. So, syempre nakakatuwa na parang siya mismo yung nagsasabi na, you know, we're okay, we're fine. So, parang okay na yun. Huwag niyo nang iungkat pa kung ano man yung past. Pero looking back, now you have Augie and Nate. Masasabi bang worth it lahat yung pinagdaanan niyo ni Augie? Yes, I have to say, parang sinasabi ko nga dati na parang if I have to go through it again, I'd be happy to go through it again kasi parang that means I'm gonna be with him in the end, diba? Parang ganun. So, yeah, it's worth it. Parang, kasi mabait na tao yung ipinaglabang ko eh. At saka, yun nga, in the end naman, parang, nagkaroon ako ng isa pang kapatid na babae, si Michelle. Nagkaroon ako ng 2 babaeng anak. And of course, I have Nate. So, Nabanggit mo na yung kung gaano ka-sweet si Augie sa'yo na. Pero sa inyong dalawa ba, nagkakaroon ba kayo ng argumento? Paano ba kayo magkaroon ng argument? comedy. Comedy. Dahil nga sweet si Augie, selosa ka ba? Parang normal naman yata sa kahit na anong relationship yung argument.